Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang kamalayan. Ito po si Tato Malay at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At ngayong hapon po ay marami na naman tayo pag-uusapan. Medyo kung nakikita o napapansin nyo, ako muna ang nagsasalita dahil yung kapartner natin dito, si Albert Padlang, ay still on the way. Medyo nahuhuli siguro in terms of wala naman traffic. Ewan ko lang kung bakit nagkaroon siya ng parang problema sa kanyang oras. Anyway, tayo ay naririto sa ating programa upang talakayin ang mga nangyayari sa ating buhay na may kinalaman sa mga nauusong mga pangyayari o mga kung saan ay nakikita natin ang ating lipunan ay may mga pinagkakaabalahan na katulad ng mga eleksyon na napapansin na natin na umiinit na. Nag-umpisa ng talagang magkaroon na ng yung pagkakagrian ng mga kandidato. Yan ang isang bagay na hindi natin may iwasan. Alam niyo sa mga naging experiences ko sa mga ganitong eleksyon, ang sarap sumama sa sa campaign sorties, yung kumbaga yung mga presidential election nung panahon ni Ramos, ni President Ramos noon, no? Napasama ako noon sa kanyang campaign sortie. Bumiyahe kami all over the Philippines. Talagang na-tour ko ang buong Pilipinas dahil sa, yun na nga, sumama kami sa kanyang mga meeting de avance. At ako naman kasi ay may hawak na o minamanage na isang singer during that time. No? So, yung singer na yun, napasama dun sa mga kampanya na kung saan ay, of course, sa umpisa ay mayroong mga parang entertainment shows para lang kuha ng tao, no, makarami bago magdatingan yung mga kandidato. So kami bilang manager o tsaka yung artist, we always arrive in a specific province one day ahead of the candidates. So we have always one free day just for us in terms of, well, pwede kaming magmamasyal, pwede kaming mag-tour, or magpahinga. So, yun pahinga na yun, talagang kailangan pahinga kasi alam po ninyo, etong kampanya na ito, hindi po nakikita dito ang relaxation na word. Kasi on the go ka palagi dyan. Katulad na lang na siguro napapansin na natin, yung ibang kandidato ay nagkakasakit na. At dahil araw-araw ay they have to actually go to several places and talk and travel at the same time, no? Kasi yung traveling ang medyo mabigat diyan eh. Ang pinaka nakakapagod talaga diyan yung travel nga. At dito namin na experience din kami na bilang part of the entourage, kung kami ay talagang sakay sa aeroplano, yun, tulugan na pagdating sa aeroplano. Dahil nag-aagaw na kami ng kumbaga parang, tawag doon, yung parang kailangan maglakaw na ng tulog dahil pagdating mo na sa isang lugar, wala ka ng time kung minsan matulog dahil sa buong gabi ng rally, kailangan nandoon kayo. So, hindi naman pwede kayong humiwalay, no? Unless merong mga lugar na malapit lang yung hotel na tinutuloyan doon sa aming mga stage na pinupuntahan, no? Pero kung malayo, talagang kailangan nandun ka rin sa entablado na yon. At ang maganda talaga makikita natin dito ay dito mo makakahalubilo lahat ng kandidato. Alam niyo ang kandidato, kapag kandidato, kahit na sabihin mo meron na siyang present position at this moment, no? For example, senador na siya. O kaya, vice presidente na siya. O dating congressman, no?
at nag-run for re-election. Alam niyo, pagdating niyo sa isang campaign na ganito, walang titulo-titulo yan. Lahat kayo parang kayo magkakabarkada. Lahat kayo ay parang mga masasabi nating magkakaibigan lang. No? So, tuksuhan yan, mga kantsawan, so biruan. So, talaga yun ang mga nagpapasaya ng mga ganong klaseng masasabi nating yung nangyayari, no? Pag itong mga kampanya. Makikita natin talaga na itong yung napapanood sa TV, yan lang ay yung parang ilan lang yung bahagi. Hindi nyo nakikita yung preparation before that. At yung travel. At kung saan ay talagang asahan ninyo kapag dumating na yung kandidato, kailangan dapat nakapagpahinga. Pero ang tanong nakakapagpahinga ba? Malamang hindi, no? Kami nga noon okay, ito ikwento ko to for the first time sa radio. Galing kami yata ng Cotabato noon Tapos ang kasama ko lang noon, mga entertainers, kami lang mga entertainers ang nasa eroplano, no? Inarkila kami ng isang parang ano matawag na eroplano. Maliit lang Siguro mga 10-seater or 12-seater lang yun So, papunta lang kami na Manila. So, eto na. Ang tagal ng biyahe kasi maliit nga rin aeroplano, medyo mabagal. Nagugutom na kami. Lunchtime. Alauna na. Nasa taas pa kami ng of course, lubilipad kami noon. At tinanong namin yung pilot kasi yung pilot malapit lang sa amin Sabi namin, nasaan ba tayo? Kasi kanina pa tayo under. Lumilipad pero parang ang layo pa ng Manila Tapos tinignan niya yung baba kung saan. Sabi niya, sir, nasa Bacolod pa tayo malapit na tayo sa Bacolod. Kaya. Tapos, alam niyo, tinukso namin yung piloto. Sabi namin, pwede ba tayong bumaba muna sa Bacolod para kumain? Para lang, kasi wala na kaming makain dito gutom na kami. Mukhang 2 oras pa bago tayo makakarating sa Maynila Tapos, alam niyo, sinabi ng piloto, oo, pwede. So, nag-landing kami sa airport ng Bacolod. At during the time, bago kami makalanding, nag-radyo na yung mga kasama namin na kung sino yung mga taga-Bacolod na kaibigan nila. May sundin nyo kami dyan dahil kakain kami dyan. Wala kami sasakyan. So pagdating namin dun sa airport, may nakaabag na mga sasakyan na. At yun na nga, dinala kami sa isang restaurant. So, pinarada muna ng aeroplano sa isang tabi sa airport. So, after 2 hours ng pagkain namin, no, na sarap ng kinainan namin sa Bacolod nga. Pagbalik namin dun sa sa aeroplano, ayun, para kaming naman siya. Parang, sige, akit na tayo ng aeroplano, uwi na tayo. Okay. So, ayun, punta na kami ng Manila. So, yung gano'n mga experiences namin noon. Masarap gunitain yung mga kanya. Siyempre, maganda pa noon, nanalo yung kandidato namin. So, may celebration pa yun pagdating sa Maynila nung nanalo na nga. So, anyway, nakwento ko lang yan dahil ito na yung nangyayari ngayon na kung saan ay iba't ibang grupo na ngayon itong mga umiikot sa ating bansa, no? Sa kapag anong tawag ito, yung nagkakampanya. So, yan ay ang karaniwang makikita natin from this day up to election day. So, sayang, no? Kung kayo gusto nyo ma-experience yung gano'n, ewan ko kung paano kayo makakasama, either as a candidate or as a staff of one of the candidates. So, makakasama kayo sa ganyang klaseng mga sortie. Alright. Anyway, wala pa rin yung partner natin. Naku, talagang siguro to. Baka napasama nga sa kampanya rin to. Okay. Kahapon ay napag-usapan natin yung Valentine's Day. Alam niyo, sabi nga ni Albert kahapon, ngayon na lang natin pag-usapan yan, bukas hindi na. Since wala siya ngayon, tutuloy ko muna yung Valentine's Day. Hindi, ako naman ay anong tawag dito?
meron akong isang nais i-share na isang storya. Storya ng sige, ako na nga yun. Ako na yung storyang yun. Magpapanggap pa sana ako ng iba ikikwento ko. But basically, sige. Ako po ay merong isang crush noon. At yun na nga, ang date namin was on February 13. Actually, birthday ng mother ko yun. Bukas. Happy birthday, ma. Okay. February 13 yun noon, during that time, the eve of Valentine's Day. So, doon kami nag-date. Ang pinanggagalingan namin noon, kasi magkapit-bahay kami. Pinanggalingan namin noon was in Quezon City. Pero ang date namin, sa Covlandia, Cavite. And during that time, walang traffic. Ang masarap noon is, masarap bumiyahe. So, in other words, kahit na ganun kalayo yung pupuntahan namin, okay lang. And so, yun, namasyal kami, ganyan-ganyan. At hindi ko akalain, yung dinadate ko pala na Juan, although we became very close friends, ay, ano pala, kakasal na. Pero yung magiging husband niya, nasa ibang bansa. So, hindi naman niya sinasabi sa akin, no? So, akala ko naman, she was free, single, and of course, she was single, no? Pero, since wala naman siyang bilanggit, so akala ko may pag-asa ako. Ayun na nga. After the date, doon ko nalaman na biglang, sorry, I will be taken already. Yun, ang sakit bigla, no? Imagine, Valentine, biglang sasabihan ka na wala kang aasahan sa akin. Alam niyo, masarap pa yung sabihin na mabasted ka na sasabihin mong, sige, hindi ako titigil, hindi ako mag-give up, liligawan pa rin kita kahit na sabihin mong hindi mo ako kursunada ngayon. Pero yung sabihan ka na wala ka ng pag-asa dahil ikakasal na ako, talagang masakit yun, no? Kasi talagang, wow, akala ko pa naman. Akala ko pa rin, pinakita mo sa aking kagandahang loob in terms of yun, may mangyayaring maganda na sa atin dalawa. So, yun, no? Yun lang sinabi lang sa akin. So, sakit. Anyway, so, ang aking naramdaman ay talagang tumagal ng ilang buwan, even siguro isang taon. And the following year, kasi nag-migrate siya sa Hong Kong may job siya doon, no? So, nalaman ko hindi pa pala siya kasal. Aba, sabi ko kanya, may pag-asa pala ako. So, I went to Hong Kong, pero hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin kasi hindi binigay sa akin nung mother niya yung whereabouts niya. Kasi during that time, ayaw ng mother niya sa akin kasi alam na nga niya, kakasal na nga sa iba yung anak niya. So, bakit pa niya ako i-encourage na magkita pa kami, no? So, talagang nagpunta ako ron, wala akong alam kung saan ko siya makikita. Ganun pala yung feeling, no? Kapag nasa isang lugar ka, na alam mo, maliit lang naman. Hong Kong, napakaliit lang na area niya. At kung alam mo kung nandun sa anong city siya, anong part of the city siya, at least alam mo kung you might just bump into each other, no? So, ganun ako. Lakad lang ako ng lakad na baka makita ko siya. Na talagang umaasa pa rin ako na, oy, hindi ka pa pala kasal pwede pa talaga. So, ganun lang naging, I would say, feeling ko at that time, no? And so, what happened was, talaga kung saan man ako pumunta noon, I think I spent 3 days and 4 nights and 3 days doon, only thinking about her. Na kung saan, lakad lang ako ng lakad, nagsimba pa ako ng 2 beses. Sabi ko, kasi nung unang misa ko noon nagsimba ako noon. May Sunday, it was on the Sunday. Sabi ko, naku, wala siya rito sa mass na ito. Abangan ko yung second mass, baka nandun. So, nagmisa uli ako para lang tignan ko baka, kasi normally, ang mga Pilipino, ang karamihan na pumunta sa simbahan So, sabi ko, baka makita ko siya rito. Wala rin.
So, in other words, eto na. Nung pag-uwi ko, talagang wala, no? I left with, heavy heart dahil hindi ko din siya nakita. Pero all the while, all throughout my stay there, ganun pala ang feeling na in love, no? Ang feeling mo talaga is parang lahat nung makita mo, kamukha niya. Akala mo siya yun. Pag tingnan mo, makikita ka ng nakatalikod, pagharap, akala ko siya eh. Susundan mo pa eh. O sa lakad ka na lalakad eh. Tuwing may makita kang kuhan, maligo na isang babae, akala ko siya yon. So, ganun pala ang to feel very much in love. Or hindi naman in love, siguro ang tawag doon smitten. Or ano pa bang another word for kuhan, yung to be in love nga, yung ganung klaseng pakiramdam. So, ang sarap yun ang nami-miss ko ngayon. Yun, kaya ako nga gusto ko ibalik, kinikwento ko ito dahil ang hirap sa isang tao mabuhay na walang ganong klaseng excitement o yung feeling na ganyan. Ang sarap ng feeling na in love eh. Ewan ko ba kung bakit ngayon parang hirap na hirap. Hirap na hirap ako ngayon mabalik yung ganong klaseng pakiramdam, no? Yung damdamin. Samantalang dati na in love kagad ako kung kanino. Pero yung talagang yung pagpaplanuhan mo talaga na alam mo ito na siya na yon. And ang dating nga parang wow, talagang binubuhos mo na lang lahat ng oras mo para sa kanya. But anyway, so what happened was I went back. And then okay. Years passed. All right? Dumaan. So in other words, I would date other girls pero siya nasa ano pa rin at the back of my mind. And then eventually I learned that she got married. And she moved to Canada. Yan. Okay. So ito na. One time I went to the States. I attended a conference Detroit. And I had friends from Canada, from Toronto, who actually gave me a visit dun sa lugar, sa hotel ko sa sa Detroit. And then sabi nila, well, we hope you can visit us in Canada. Sabi ko, I'm sorry but I don't have any visa dahil ang tawag dito, ang alam ko is if you are planning to go to Canada, you have to actually get a visa here in the Philippines. So, in other words, hindi ako nakakuha ng visa noon. So, wala. So, sabi ko, anyway, so, next time na lang. And at Tiempo, the following day, July 4th, yung July 4th na yun pala, during that time, dun sa hotel na tinutuloyan ko, may parang, ano tawag doon? Hindi naman siya embassy, pero, basta related to Canadian office na na nag-announce sila na those who would want to go to Canada can be given a visa on that day dahil July 4th. And so they can stay for 2-3 days. Tapos babalik ka doon sa US territory again, no? So, sabi ko okay ito So, nag-apply ako ng visa noon. So, pinayagan ako na makakapunta sa Toronto. And so, when I went to Toronto, eto na. During that particular time that I was traveling sa train na yun, naalala ko, dito pala nakatira nga yung crush ko na kung saan yun na nga, kinasal na siya, pero doon na siya nakatira. At ang alam ko pa, neighbor siya nitong titirahan ko. Malapit sa kanya yung bahay. Kaya lang sabi ko, may asawa na siya. But anyway, so ito na nangyari. Tinatanong ko na lang sarili ko kung gusto ko ba siyang makita. Kasi parang it will just rekindle back or rekindle the feelings that I actually was able to get over with already.
Pero nung tumagal, nung nasa biyahe na, sabi ko, okay lang if I get to see her again. Bahala na. And eto nga, ang sumalubong sa akin doon, ang maganda, nung pagdating ko na doon, nakita ko sa train station yung mother nung girl at yung sister nung girl. And they were so happy to see me arrive in that train station. And so, sabi ko, ay, hello. And ito yung maganda. So, after eating dinner sa maaga-aga pa yun afternoon yun After having something doon sa isang restaurant, sa isang malapit na restaurant, they brought me to their home. At kaya lang, during that time, yung girl na sinasabi ko was in her office pa. Nasa isang office siya na she would be back pa in the evening. Pati yung husband niya, wala pa rin doon. Anyway, so napunta ako sa bahay nila. At pinakita sa akin lahat ng rooms nila doon. Pati yung room nung girl na crush ko. Kaya siyempre, alam ko, room lang na mag-asawa yun. Anyway, so okay lang. The following day, Sabado, walang pasok. They organized a party for me doon sa bahay na nung tinutuloyan ko. And, surprise of all surprises, the girl that I had been longing for came with her family, with the mother, with the sister, with her daughter. May daughter na siya during that time, and her husband. Of course, expected ko na kasi kasal na siya. Pero nung pagkakita sa akin nung girl at tumakbo siya papunta sa akin, and the husband parang kinawayan lang ako, and then he actually just retreated pero moved to another place in the house. Parang he knew he had to let go of the girl para lang magkaroon kami ng parang moment, a shared moment at that time, a moment together. And siyempre, hinag niya ako, kinis, and then of course, I felt so happy. But, hanggang doon na lang yun. But it was something that I never expected to happen. No? Pero kahit papano, it all ended up. Well, I would say, maganda naman yung ending. Hindi na ako bitter, hindi na ako medyo masama ang loob. Pero, yun na nga, I was so happy to see her again. And so, well, that's a love story for Valentine. Because it all started on a Valentine night nga eh. So, unforgettable yun sa akin. Okay, meron tayo isang message dito from Benjamin. Bakit siya nakipag-date and as you said, nagpakitaan magandang loob as you said. Kung engaged na pala siya. Yes, actually, that was also the question I asked. Was she just being nice? Or kasi nga yung guy, matagal na silang hindi nakikita eh. Kasi the boyfriend actually went ahead and yun nga, nagpunta lang siya sa Hong Kong and to Canada. So, in other words, ang naging kwan niya, parang, sige, I'll wait for you here. Eh siguro, ito namang girl, kasi, we were friends talaga from nung bata pa kami. Bata pa nga yung girl sa akin. Siguro I'm mga 10 years older than her. Yan, 10 years older. Kapit-bahay ko, nakatira sa tapat ng bahay ko. So, we grew up together in a way. I saw her actually grow up from the time she was still in high school up to the time she was in college and nung nagtatrabaho na siya. And yun nga, since hindi kami talaga ang nagkaanuhan kasi nga parang ayaw nga ng parents niya sa akin, ayaw rin ng family ko sa kanya. So we would actually meet na patago. Minsan nga pag susundin ko siya, iikot muna yung kotse ko ng isang ikot sa block para kunyari hindi ako lumabas lang at dinaanan ko na kaagad siya para hindi halatang siya yung sinusundo ko. At siya naman, paglabas niya, pupunta lang siya konti doon sa isang parang hindi naman malayo-layo sa bahay na para hindi lang siya makita na sasakay siya sa kotse ko. So, in other words, I think she had some fun also. Siguro kasi talagang
we became very, very close. Sabi ko nga, akala ko nga may talagang ang laki ng pag-asa ko. At that time kasi, sabi ko, alam ko kahit na may boyfriend, hindi ako sumusuko eh. Ganun ako eh. Basta pag single ka pa, ayan, at meron ka pang sabihin mong engaged ka na or what, basta wala ka pang asawa, ano ka sa akin? Ano tawag doon? Fair game. In other words, hindi ko sasabihin tapos na. Pero pag sinabi mo lang kasal ka na, ayan, okay, doon na ako, ano na. Pero yun nga, di ba? Sabi ko nga, when I still found out, when I went to Hong Kong, that she was not married yet, I had that kind of, ano pa rin, no? Na parang fighting spirit. Pero basically, when I learned, finally, that she got married, ayun, tapos na. Doon ko na nakita yung finality of it. Ang tanong, hindi, wag naman. Iniisip ko pa ang tanong, sabi nga, kung maghiwalay sila, gusto ko pa ba? Sabihin ko, yeah, oo. May ano ko, I will not say, hindi ako magsasalitan tapos. Baka nga, pwede pa. Bakit hindi? Oo. Hindi ako pwede magsabi na, yun na yun. Hindi na pwede. So, in other words, basta ang akin lang, basta kung libre na siya. Kung divorced, di okay. Okay lang. Pero kung hindi, hindi. Pero kung may chance talaga, bakit hindi? Okay. So, Albert talaga na traffic tumawag na text na dito. Medyo parating na raw siya, malapit na raw pero ayan, I'm near na. Okay, anyway. So, gusto mo ba rin yung mga love stories? Kasi habang hinihintay natin si Albert. Kasi pag natin ni Albert, hindi ko na pag-uusapan ng Valentine. Okay, balik tayo sa ating programa. Medyo na abrupt yung naging abrupt yung aking pag-turnover sa station, no? I mean, bago mag-break kasi nasipa ako yung yung socket nung yung kung saan konektado yung headset. Akala ko na off the air ako. Yung pala, headset ko lang pala. Anyway, so, ang oras po natin ngayon ay alas 4:30 na po. At wala pa rin yung ating kasama rito. Pero, I'm sure, nandyan na yan. Pero, anyway, hintayin na natin. So, okay, now we go to the Kamalayan topic that we had been discussing for the past, siguro 2 days already, 3 days na, no? And, or hindi lang 3 days kasi before, nung medyo matagal ako nawala nagkaroon tayo ng isang topic dito na kung saan ay ating ina-encourage or paano natin ba itataas ang ating kamalayan or how do we uplift our consciousness. At yung una nga nating napag-usapan you have to do the work. What we mean by doing the work is, well, you can learn it from maybe the program itself, from Kamalayan, what you actually hear from us, or you can read a lot of books about consciousness. Pero hanggat hindi nyo isinasabuhay, walang mangyayari. Kung puro basa lang yan at puro learning, katulad lang ginagawa natin sa eskwelahan. Ang eskwelahan, tinuturuan tayo pero karamihan ng mga natututunan natin sa eskwelahan, hindi naman natin kaya gawin din kasi hindi naman talaga in terms of the opportunity that has to take place, wala pa dun at that time, no? So puro theories ang natututunan. So hangga't hindi nga natin isasagawa, hindi natin talaga masasabing we have learned exactly what we are trying to learn. So dito sa Kamalayan, taka muna, sige. Meron pa tayong mga kung bago natin tuloy-tuloy, meron pa isang message dito if you have been more aggressive during that date and at the right moment asked her to take you instead of the other guy, do you think things would have been different? I would think so. Si Benjamin ito. I would think so. I would have been more, kasi kumpiyansa ako nawala na hindi pa sila talaga kumbaga parang I knew
yes, there is a guy, pero hinaayaan ko lang muna na maging parang, kasi hindi pa kami ganun ka, ano tawag dito, ka-comfortable with each other. So, in other words, kumbaga pinopormahan ko pa lang. And so, pero during those times, nakikita ko na may pag-asa talaga na kung saan talagang kuan. And I was taking my time. I think that was the problem. I took time in terms of, well, hindi ko siya pinressure kasi nga hindi ko naman siya kaagad parang ayoko naman siyang anuhin, no, na mamili ka, ako o siya. Ganun. Hindi naman. But I wanted sana ma-develop siya sa akin. So, kumbaga magkaroon ng parang siya na magde-decide na I think you're much better. Yabang, no? I feel much for you rather than for him. Oh, kung galing na sa kanya yun, at least magandang ano niya sa akin, no? So, ganyan. Actually, okay. Would I be more candid? Wala pa naman si Albert. So, sige, pagpatuloy natin. Tsaka Valentine season pa rin ngayon. Actually, I had another story na ganyan. Ako, pag kinuwento ko to, okay, no names. I met a girl when she was only 12 years old and I was 13. Alright? Yan. 13 ako, 12 siya. High school. First year high school ako noon. And we became friends because we were ano tawag dito? We were family, I mean, our mothers were actually very close friends. So, may mga activities kami na we actually joined together and we became very, very close. Until one time, eto na, meron isang afternoon disco sa Don Bosco kung saan kami ni Albert magkaklase noon. No? May afternoon disco. Dinate ko yung kayang girl na yun. Alright. Ang may chaperone ako. Kasi, ginamit ko ang father ko ang chaperone ko kasi siya yung nag-drive ng kotse. Hindi pa naman ako pwede mag-drive ng kotse. So, sinakay namin siya sa kotse namin. And another chaperone was my sister. So, in other words, ako ang may chaperone. Yung father ko, sister ko, tapos yung girl. So, okay. Afternoon disco. And during that time, ewan ko ba, I mean, siguro kung ano ako talaga noon eh. I would say, may pagka, the makings of, of a Valentino. Ayan. And ang nangyari was, so, alam mo naman, sa disco, madilim, yung talagang, and during those times, alam ni Albert, sasabihin ni Albert, no, ito yung ganito talaga nangyayari. May fast music, and then may slow music. And so, pag sweet music, ganyan. So, in other words, para kayong magkayakap, ganyan, no? Diba? Pag nagsasayawan noon. So, although, of course, may distance, pero para kayong magkayakap. Ako naman noon, okay lang. I did not actually try to, may tawag kami noon eh. Hindi naman ako nanyansing, no? So, in other words, andun yung aking parang, I would say, respect nga, no? Hindi lang para. That respect. Kaya lang, ang nangyari sa akin, after the dance, hindi ko na binitawan yung kamay. So, para kami nag-holding hands na. So, ganyan, no? So, imagine, 12 years old yung girl, 13 ako. So, nag-holding hands na kami, ganyan, no? So, sa akin, parang, tinignan ko lang kung alisin naman niya, okay lang. Kung di na alisin, di okay, mas okay. Hindi niya inalis, okay. So, wala akong problema the whole time, no? Akala ko, wow, ang sarap na feeling. Ganito pala, imagine, teenager, 13. At yun ang feeling mo. And ito nga ang nangyari. Nung pag-uwi namin, hinatid na namin sa bahay. Okay, Eto, nagsumbong sa nanay niya. Ewan ko lang kung nagsumbong siya. O basta, nagkwento siya na nag-holding hands daw kami. Ayan.
Of course, the mother got furious. And she called up my mom. Pinagalitan ang mama ko. Dahil, ano ba yung anak mo? Bata-bata ito anak ko. So bagay, bata kami. 12 siya, 13 ako. Nag-holding hands na. So pinagalitan ako ng nanay ko. So ako naman parang, bakit siya nagalit? Anak mo gusto naman niya na magpahawak ng kamay. Hindi naman niya inalis. And so from then on, hindi na kami nag-usap. So wala na, no communication. Until she got married and migrated to the States. And totally, I forgot all about her. Even siya. Ngayon, ito na. After siguro nagkaroon na siya ng 2 anak, bumalik dito, nag-divorce na siya sa husband niya. Yan. Nag-divorce siya sa husband niya, but she already has a new boyfriend from the States then. At ikakasal na rin siya dun sa kwan. Pero what she did was, dito sila kakasal kasi sa Manila. So she came home ahead. So in other words, ayan. Noong nagkita kami, ito pa, aksidente pa ito pagkikita namin. I went to a bar called Birds of the Same Feather. It's a jazz bar sa may Quezon City, sa Timog. Ang nangyari dito was, I was invited by one of the singers of the company. Hindi pala company. The Minstrels, yan. So, in other words, yung isang girl na member doon, in-invite niya ako to watch the show. So, okay. So, that's the reason why I went. Wala naman akong date, pero I went there just to watch. Pagdating ko doon, pauwi na ako actually. I just went to the restroom for the last time. Paglabas ko ng restroom, may lumapit sa akin na guy. Sabi, Tato, yes. Sabi ko, do you remember? She mentioned the name. Sabi ko, yeah. But why? She's here. Okay. Sabi ko, di ba she's married? Yeah, but she's divorced already. But anyway, basta ano. So, to cut it short, the girl was there doon sa table. Hindi ko nga akalain, lumagpas ako doon sa table. Hindi ko siya nakita ko siya, pero hindi ko alam na siya na pala yun. And so what happened was, that started a whole new relationship with me and her. But knowing na ikakasal na siya. And she actually was the one who initiated the move. Sabi ko nga, I didn't want to do anything with her anymore because, mamaya sumbong na naman niya ako sa nanay niya. So, hindi ako Alright, so, bago ko bigay yung conclusion, okay. Meron tayong isang report dito mula kay Ed Sarto at papasukin natin siya ngayon from, may kinalaman sa Land Bank. Okay. Ed, pasok. Good afternoon sa inyo, John. Inayunan nga ng tambalang Grace po, Chis Escudero, ang hakbang ng Pangulong Noynoy Aquino na pag-isahin na lamang ang Land Bank of the Philippines at ang Development Bank of the Philippines o DBP. Ayon kay Vice Presidential Bet Senator Chis Escudero, matagal ng plano na pag-isahin ang Land Bank at ang Development Bank of the Philippines para sa efficiency issue. Pabor din si Escudero na ang Land Bank ang magiging surviving entity sa pagitan ng dalawang bangko sa oras na magsanib na ang dalawa. Ngayon man, binigyan din ng Vice Presidential Bet na kailangan pa rin siguraduhin na hindi mawawala ang mandato ng DBP sa pag-merge ng dalawang ito para tulungan ang maliliit na negosyante. Salig sa mandate ng dalawang government-run banks, ang Land Bank of the Philippines ang siyang natasang tumulong sa mga magsasaka at sektor ng agrikultural, habang ang DBP naman ang may poder para sa maliliit na negosyante sa buong bansa. Mula rito sa San Carlos City, Pangasinan, Ed Sarto nag-uulat para sa DZME 1530. Okay, maraming salamat sa iyo, Ed. At nasa San Carlos. Malayo na yan. Alright, so pag-iisahin ang Land Bank at saka DBP, yung isa namang presidential candidate,
pag-iisahin niya ang GSIS at saka SSS. Ano pa kaya pag-iisahin? Ano pa kaya mga pwedeng pag-iisahin na mga institusyon? Ano kaya? May maisip tayo. Aba, wala pa rin yung kapartner natin ano na ito? Umuwi na dahil sa tindi na traffic naman ito. Ewan ko ba, kanina pa sinabi niya, 4:00, malapit na raw siya Biglang hanggang ngayon na wala pa, 4:45 na. Anyway, going back to my story. Alright, so in other words, naging kami. Yan. Pero at the back of my mind, alam ko, she was hot. But as I've said, hanggat hindi kasal, wala akong, hindi ko na basta sabihin na, walang bawal, kumbaga sa akin. Pwede pa yan. Fair game. Alright, so ganun ang nangyayari sa amin, no? So she was here and we dated a lot of times and we were on. As a matter of fact, her family knew that there was something and they became wary because they knew that their sister, was supposed to get married already to somebody else, and they are now looking at someone who is becoming parang more chummy with another guy. Na ako nga yun, no? So parang naano sila. Anyway, so okay. So at that point, wala akong problema. Sabi ko nga, basta hindi pa kasal, arya. Hindi ko naman pinipressure siya na yung nga, katulad ng talon ni Benjamin. Anuhin mo ba? Alam nyo, that was answered by the girl herself later on. Because she became very, very close to my family as well. Later on. No? But anyway, what happened was, after some time, the guy arrived from the States. And so, eto na. Kakasal na sila. Kasi that's the only reason why the guy came back to marry her. And when the guy came, and there was a party na, I was there. So, I met the guy. So, ako naman patay marina. Kunyari, wala kami. Wala. So, anyway, so I was cordial and said, hi, hello. At nakakatuwa, the girl was confused in terms of calling the name of the guy, my name, and ako naman tinatawag ng pangalan ng isang guy. So, oops. Doon na po na ng mga kapatid na, hey, you better exit. Mukhang nakakagulo ka na sa nangyayari dito. And so, I understood. And so, I said, okay, bye. But, up to now, she had already gotten married, had 2 more kids with a guy, but still we're close in terms of as friends. We are just siguro friends forever na talaga. Wala lang kanyan. Pero up to now, we still see. Hindi naman we still see, but we still talk, especially sa Facebook or through texts. But anyway, ganun ang klaseng mga nagiging relationships ko. Mga, kumbaga, sinasabi natin bawal, pero, well, hindi naman talaga bawal. No? Kasi wala naman ako talagang inanuhan na sinasabi kong may asawa siya. Basta pag may asawa, hindi ako pumapatol. Pero pag wala, hindi kasal, at kunyari, sabihin lang live-in, pwede pa siguro akong Kasi sabi ko, there's no illegal thing here. Kung talagang nagiging siya sa akin, nagiging close, sabihin there's something wrong with their relationship. Diba? Otherwise, you would have ignored me. So, ilang minuto na lang ang ating nalalabi sa ating programa at hayaan nating bumati ang ating kapartner dito. Ewan ko ano ang sasabihin niyang nangyari sa kanya. Magandang hapon po sa kanila lahat. Welcome to Kamalayan. Si Albert Padlan po ito. Tamang-tamang dating ko, malapit na tayo magpaalam. So good afternoon. Wala, isang oras ka lahat, yung biyahe lang.
kalapit-lapit eh. Hindi Bale mo ba, ang aga natin nag-umpisa ngayon. Kasi nga, wala sila Patrick kanina. So, ganun din. sabi ko, ba? Okay, anyway. O di lalampas tayong konti. Hindi na. Overtime na tayo dahil maaga tayo nag-start eh. Okay. Well, so ano yung pinag-uusapan natin ngayon today? So Wala. may nagpapahiwatig sa iyo, hindi mo maisip kung legal o illegal 'yon. Kasi nga, sabi mo nga, huwag na natin sana pag-usapan ng Valentine's Day today. Paano mo naman maiiwasan 'yan? Oo, kaso nga, wala ka kanina. Sabi ko, continue natin yung So, yung mga ano. So, ano bang ano? yung mga, tawag, hindi siya illegal, pero bawal. Hindi rin bawal eh. Hindi Kumbaga rin parang bawal. may risk. Yan. Yan ang, may adventure. Yan. Ganun ako makipag-anuhan eh. May adventure. Kung may karelasyon na yung nagpapahiwatig pwede ako sa'yo. makipagsabayan sa ganun. Pero basically, hindi ako, kumbaga parang, kung gusto mo maging adventurous, sige, ikaw, bahala ka naman. Pero just remember that there's always the karmic harvest that comes after that. Kung may tao rito adventurous na masasabi natin talagang there are risks involved, ito yung kasama ko, si Albert. Yan ang talagang, kaya nga, ang palagi ko sinasabi sa kanya, Albert, doon sa una, dati, sabi ko, pwede kitang dalawin sa presinto ng once a month. Huwag mo naman ako gagawing weekly. Doon sa susunod, sa isa naman, pare, pwede ako makilamay siguro na isang gabi lang. Tapos mapapatay ba? Ganon ka grabe ang risk nitong parang kaya kumbaga ako safe risks yung sa akin eh. Ito hindi eh. Sa akin talagang pwede pang masabing wala namang problema dyan eh. Wala naman akong ginagawa. Wala sabit. Wala naman akong ginagawa. Wala. Yun lang ang problema. Wala ginagawa. Wala akong ginagawa pero basta sabi iba ko dating. Basta ako pwede dun once a month na pagdalo ko sa kulungan or basta lamay mo, ayun na. Sa akin ang bottom line na-enjoy ko lang yung attention. Pero alam ko naman pero medyo alanganin. Nag-aalangan ako. Nag-aalangan ka. Okay, anyway. So okay. Medyo tayo. 10 minutes to go before 5. Before 5. And going back to, yun nga, pinag-usapan natin sa Kamalayan, no? In terms of, yung sabi nga natin, yung how to uplift our Kamalayan consciousness. Sabi nga, we have to do the work, no? But the thing is, aside from just doing the work, I would like to, kasi, again, kaya hapon inumpisa natin to eh. And we said something about desire. Yung what is it that we desire? Di ba sabi nga natin, if your desire is coming from something na parang meron kang panghugot, dahil parang gusto mo ng revenge, baka ganti, or dahil may gusto kong patunayan, medyo hindi yata. Or medyo may halong galit ng dahil sa ini-small ka siguro dati. May mga ganun, mga ganun. So, ang tanong nga dyan is, ano ba talaga yung desire na yun na gusto mo mangyari? What can it do to you? Why are you desiring it? Why are you desiring What's the reason? it? And then, if it is going to happen, what do you think will happen to you later on? So, yun ang mga tanungin mo. Kasi minsan mayroong ganun nga, di ba? Yung gusto ko yumaman niya, kailangan maging mayaman ako. Kasi dati, napi-api kami nito kapitbahay namin. May gusto ko, tapos hindi ako pinapansin kasi mahirap lang kami. Something to that effect. Palagay na nga natin, tapos na-achieve mo naman yung goal mo, no? In spite of the fact na medyo negative. Pero since focused ka, nakuha mo, yumaman ka, tapos hindi ka masaya. But anyway, I would like to... You find yun ang dahilan, yun ang makikita mo that you do think you did that for the wrong reasons. Okay, meron ako dito ang babasahin isang quote from a guy. He's a quantum physicist. Yeah, no? He's a doctor. May PhD siya sa physics. And
he was featured in The Secret, and he was featured in another movie called What the Bleep Do We Know? And his name is Dr. Fred Alan Wolf, no? And sinabi niya, it really is a question of desire, and only desire. It has nothing to do with ability, talent, brains, or anything else. Mm. Kita mo yung yung quote na yun, no? In other words, kahit sabihin mong magaling ka, intelligent ka, very talented ka, kung wala kang desire, wala rin mangyayari talaga sa buhay mo. It's really just desire that makes our Alam mo world. yung kung intelligent ka, may ability ka, tapos wala kang desire, ano yun? Struggle yun. Oo. That's the old way eh. Yung do the hard work yun. Yun ang hard work. Kasi yung hirap na hirap ka kasi wala naman desire eh. So talagang just work and work and work and work. At saka sabi mo pa, hindi, intelihente ako pa ako summa cum laude. Bakit ako mag-a-apply dyan? Dapat akong lalapitan dyan. Asa ka pa. Asa ka ba? Ay, sige, pag linapitan ka, pag linapitan ka, linapitan ka. Okay, panalo. So, but, sige. But without the desire, kasi yung desire mo ang magpo-propel eh. Yun ang magti-trigger ng lumapit sa iyo yung desire mo na yan eh. Yung objective mo. Without, tama siya. The desire is actually, bago pa lang ako na-involved dito sa naintindihan to kamalayan, I heard somebody say, it's the burning desire. Burning talaga. Hindi mo basta desire, burning desire. At ito ang akin. Ito yung gusto ko. Gusto ko to. Makukuha mo yun pag ganun. Okay. So, tama ka dyan, no? Yun nga, again, why do you desire this? Yun ang tanungin mo sa sarili mo. Bakit mo gusto yan? Pangalawa is, saan ba nanggagaling ito? Baka naman ito ay galing nga sa hugot lang, no? Ayan. Dahil sa sama ng loob mo. Pangatlo is, by achieving this desire, what will it bring to you? What will it bring to you? Kunwari, nakita mo na successful ka na. So, ano ang magiging punot dulo niyan? Ano nangyari? Kasi dalasan, alright, we desire a lot of things. Ito magandang question. Yes, you still have to do it. Why? Because you don't know whether you like it or not eh. Kasi desire mo nga yan eh. Pero once you have not achieved it, hindi mo alam kung talagang it was really meant to be or yung gusto mo talaga or ayaw mo pala. And so you have to really still do it pa rin to find out lang na, okay, kung lang pala siya, na-experience ko na pero hindi ko siya type. Parang parang napag-usapan na natin yan. Tungkol sa mga relationships or even just casual relationships at one point. After a while, nung work ko, nung disc jockey ako, ang dami babae. So, sa umpisa, syempre, exciting. Tapos, puro biological lang. After a while, it felt so empty, pare. It felt so empty. So, nakuha ko yung gusto ko, pero empty. After a while, it's just empty. So, proves, ibig sabihin, hindi talaga yun ang habol. Hindi talaga yun ang magpapaligaya sa akin. Okay. So, in other words, if you realize that thing, whether it is successful or not, when it comes to that same kind of, would you still pursue the same type of model, the same type of desire, or nag-iiba ka na? So, in other words, alaman mo na kung ano yung gusto mo. Resulta resulta. So, in other words, may effect yan. So, that is the time when you will actually say, all right, maybe I need a shift in paradigm or a shift in... Make a change. Make a change. Make a change in the process, make a change in the choice. Yun na nga yun, di ba? Napapag-usapan din natin yung ganun eh. Paulit-ulit ginagawa, hindi na nga successful, inuulit pa. Anyway. So that's the time you have to make a change, di ba? So ito ngayon, and the last question you have to ask is, what will you give up if
you really want that desire of yours. What are you willing to give up? And if there's something really, I would say, big in terms of, well, not exactly amount, but kumbaga parang it's a big portion in you that you have to give up. Are you willing to give it up for your desire? Yan. Yan ang kailangan masagot mo rin eh. Minsan kasi ang question dyan, let's say, concrete example lang, kasi ako, wala namang paghuhugutan iba eh. Living a job that's well-paying, ganun, to pursue what are my desires. And, the thing that I feel is talagang my calling. Are you willing to do that? Yun ang question ko sa sarili ko. Okay, yung mga mag-abroad, are you willing to leave your family behind? Yan ang mga tanong ni Chan. So, desire mo bumiyahe. Desire mong kumita ng malaking pera. But are you willing to leave your family? So, yun ang mga tanong na importante na ma-answer nyo before you actually really can say, okay, this is really what I want. Yan. So, kasi minsan tayo, talagang desire tayo ng desire, hindi natin alam kung saan nanggagaling, at yun na nga, meron palang kapalit na kung minsan kailangan i-give up. So, especially lang yung mga ganun, yung mga OFWs, working abroad. So, hindi masama mag-desire. But the thing is, do you really know exactly why you are desiring it? Yan. But ito ang maganda pag-uusapan natin sa Lunes. When you say, do you know why you are desiring it? Ang tanong is, who are you? Do you know who you are? Kasi otherwise, how can you answer that? Kasi kung sabihin, hindi ko nga alam kung anong gusto ko eh. May ganun eh. Kasi maraming, let's say, yung mga pa-abroad na yan, ganun. Minsan regional yan, hindi ba? May pinupunta sa norte. Parang ang consciousness nila yan is to work abroad. Everyone is trying to work abroad. Yun ang mentality. Pero ano ka ba? Ano ba yung gusto mo talaga? Baka nasasagip ka lang ng tide ng karamihan. So, in other words, yan yung mga katanungan. Mabigat na mga tanong yan, partner. Actually, yun yung mga inaano natin doon sa 90 days program natin eh. Think big desires. Pero basically, we will actually ask you questions as to whether you really have this right attitude towards your desires. Kasi kung hindi, parang baka at the middle of it, parang, or baka tatanungin mo, bakit hindi natutuloy? Kasi naman pala, hindi mo pala talagang ginusto yan in the first place. Oo. Or na-sales talk lang sa'yo ng magulang mo na itong pag-aralan mo, ito yung tahakin mong landas. Alright. May question tayo before we really go. What gives you fulfillment? Wholeness? Doing what you've always known you were meant to do? Well, okay. That's actually Benjamin's question. Once you I think it's suggesting that you ask yourself. Doing what you've always known you were meant to do. All right. Actually, okay. That wholeness, fulfillment, no? Fulfillment is basically, yes, you have to do a lot of things to find out if you like them. Otherwise, you won't know if you're fulfilled by it or not. Kasi sasabihin mo lang, ayoko yan. Bakit? Natikman mo na ba yan? O nagawa mo na ba yan? Hindi pa. Bakit mo sinasabi ayaw mo? Food ba yung pinag-usapan? Hindi, whatever. In other words, whatever you're... Nasubukan mo na ba yan? Natikman mo na ba yan? Ikaw naman kasi iba iniisip mo. Who is the matter with you? Yung sinasabi mo. Anyway, so in other words, ang talong dyan is, have you tried doing it before you can say, I like it. I am fulfilled by doing it. Or I would say, this is what I've meant. I just wonder, one of the easiest question to ask is when you try to do something, itong tatahakin ko, dito ako papunta. You want to find out if this is something that you really like. Gusto mo to. Kung gusto mo to, kung ini-enjoy mo to, yun. Actually, makakatulong, ang laki ng tulong sa inyo. Maganda pag-usapan natin uli yan sa Lunes. Okay. Dahil talagang
that's a very important aspect in terms of kamalayan. So thank you, Benjamin, for bringing it up. Kasi importante yan sa itong topic natin. Excellent. Dito. Sige. So, Albert, so ikaw na huli. Magpaalam ka na. Kadadating ko lang, magpapaalam na po ako. Salamat sa pagpakinig kay Tato dito sa aming Kamalayan Friday edition, and we will would like to greet you a very happy Valentine's Day on Sunday. And magkarinigan tayo ulit sa Lunes. Si Albert Petlan po, inyong lingkod. Thank you. Yes, and happy birthday to my mom tomorrow. And, happy birthday, Mrs. Malay. Yes. And happy, of course, still there in the house. And so Valentine's Day, well, of course, to all lovers out there, and to those who just would think there are lovers without a loved one. Well, alam nyo, kahit na feeling na lang, yung kahit na sabihin ninyong nararamdaman na lang ninyo, okay na yun. Kasi yung wala kayong nararamdaman. I know I'm loved. Kasi yung wala kayong nararamdaman na gano'n. No? Okay. So, ito po si Tato Manay, nagsasabi sa inyong isang magandang kamalayan sa inyong lahat.